Good morning. Good morning. Let us stay standing still as we read the word. 3 John 1:2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Thank you, Lord. Thank you for your word. We believe, oh God, that the power of your word will change the course of our lives, even our thinking, oh God. We are here, O God, ready to receive your word, ready to receive what you have for us via the preaching of your word. Lord, teach us, deal our hearts, so that your word, O God, will be powerfully growing in our hearts, and it will manifest inside out. I declare that inside out in Jesus' name. Amen, amen, amen. Greet niyo po yung katabi niyo. Good morning, high five, say hello. Good morning, good morning. Magkaaway ba kayo? Hindi, biro lang. Yung nagkakaya. Hindi, joke lang. Sige po, pwede na kayo mo po. Praise God, praise God. Just as your soul prosper. Yung po rin yung topic natin last week. Sino yung nandito last week? Praise God. Alam ko po, pwede pa rin kayong ma-feed at ma-encourage sa, ito po part 2. Part 2 ng word. Sabi doon sa Tagalog, mga minamahal, dalangin ko sumagana kayo at umunlad sa lahat ng bagay at maging malusog tulad ng pag-unlad at kalusugan ng iyong puso't kaluluwa. Kung ano yung naalala niyo po yon, di ba, last week, kung ano yung reality within, it should manifest on the outside. Sabi ni Jesus, malalaman mo yung mga tao by the fruits sa buhay nila. Pag sinabi pong mag-prosper sa buhay, iniisip ko po, anong ibig sabihin nun? Pag nagpa-prosper yung soul mo, ibig sabihin lang nun, may fruit. Pag nakakita kayo ng isang puno at nakita nyo ang daming bunga, ibig sabihin kung ano yung nangyayari na kalusugan sa loob niya, nag-manifest lang. At yung bunga na yon, actually, hindi para sa kanya. Para sa ibang tao. Gusto ng Panginoon pagyamanin kayo. Pag sinabi kong pagyamanin, hindi lang pera. Kasi may mga mayayaman na malungkot. Naniniwala ba kayo doon? Totoo yun, hindi lahat ng mayaman masaya. Yung iba nga, dahil sa sobrang yaman nila, bumibili ng cocaine. Mga pang-numb, para manhidin yung loob nila dahil malungkot. Hindi guarantee yung pera para sumaya. Pero kailangan natin yung pera. Pero hindi ibig sabihin nun, pera lang ang magdidetermine ng prosperity natin. Ang totoong prosperity yung inside, yung kalooban natin. Kasi last week sinabi ko sa inyo, dito ko ba, ang dami ko sing last week na sa QC ako, nag-share din ako. Hindi guarantee yung pera para sabihin na prosperous ka. Ang totoong prosperity yung loob. Kung ano yung nasa loob, lalabas. Nakakita na kayo ng taong in love? Di ba meron? Umaming kayo. Di ba? Kunyari pa kayo. Pag in love ka, kita sa mukha mo. Yung paa mo parang may spring pag naglalakad ka. Kasi bakit? Ayun yung nasa loob. Gusto ng Panginoon punuin yung loob nyo. Pagyamanin yung loob nyo kasi yun yung magmamanifest. Last week, pinag-aralan natin yung just as your soul prosper. Para ka daw mag-prosper, number 1, naalala nyo yun? Feed on the Word, meditate on the Word. Kung ano yung real sa inyo, sa heart nyo, ng Word ni Lord, yun yung magmamanifest. Hindi babalik sa Panginoon yung salita niya na walang kabuluhan. Sa panahon dati, nung panahon ni Jesus, tsaka yung mga kings, pag ang hari nagsalita, hindi pwedeng mabali. Naalala niyo si Daniel? Nung tinapon siya sa kulungan ng leon? Bakit? Kasi nag-pray siya.
Gumawa ng decree yung mga kalaban niya, sinulsulan nila yung hari kasi wala silang maipintas kay Daniel. Sabi niya, pag sino man nag-pray, maliban dito sa ginawang Diyos o yung estatwa ng hari, pag may nag-pray doon sa hindi sa hari, estatwa ng hari, tatapon doon sa ano. Friend ni King Nebuchadnezzar, siya yun, di ba? Baka nasa ibang hari ako. Si Darius. Friend ni Darius, King Darius Daniel. Alam niyo, kahit friend niya yung si Daniel, hindi niya pwedeng mabali yung sinabi niya. Tinapon pa rin siya. Bakit? Yung salita ng hari, hindi pwedeng mabali. Yung salita ng hari ng kalangitan, hindi pwedeng mabali. Kaya kailangan alam natin yung salita. Totoo sa atin yung salita. Hindi ibig sabihin nun laging maganda yung nangyayari sa atin. Pero meron kang lakas ng loob, labanan yung mga nangyayari sa paligid. Bakit? Mas totoo yung salita, yung word ng Diyos sa buhay mo. Una, by feeding on the word. Pangalawa, right relationships. Right relationships. Pwedeng maapektuhan ng mga taong nakapaligid sa iyo yung kondisyon ng soul nyo. Sa akin, sobrang reality yan. Sabi ng isang quote, gusto mo mabago yung future mo, baguhin mo yung friends mo. Kasi pwedeng sila yung mag-determine ng future mo. Tingnan mo yung mga nasa kulungan. Tanungin mo, ba't ka nakulong? Kasi, kunyari nakapatay, nagnakaw, ng rape. Pero somewhere along, meron niya mga naging friend na pareho yung ginagawa. Same birds of the same feather, flock together. Pag kumakain kayo, di ba sabi ko last week, pag kumakain kayo sa karinderya o saan man, kakainin nyo yung gusto nyo. Yung alam mong, kunyari may allergy kayo sa sibuyas, hindi kakain ng may sibuyas. Bakit? Kasi detrimental sa health mo. Pwede kang hindi makahinga. Sino may allergy dito? Pag-pray natin, mawala yan. Para kahit ano, pwede nyo kainin. Tapos invite nyo ako. Ang pagpili ng kaibigan, para ding kumakain ka. Pag alam mong detrimental sila sa health mo at sa buhay mo, sa prosperity ng buhay mo, baka kailangan mong i-cut. Hindi ko sinabi na ulitin ko, sabihin na, demonyo yan eh. Demonyo ka talaga. Hindi yun sinasabi ko, pero ikaw, kaya mong meron kang discernment. Gusto mong laging si God na iisip mo? Gusto mo laging full of the word at faith yung buhay mo? Tingnan mo yung kasama mo, pwede silang mag-determine ng buhay mo. Kapag yung kasama mo lagi marites ka rin. Pinapakilaman mo yung buhay ng iba. Bakit? Kasi totoo yan, sobrang sobrang revelation sa akin ng right relationships. Right relationship. Pag sinabing right, merong wrong. Naalala ko nung power ng relationships. Year ba yon? High school pa ako, high school. Po talaga ako, ang personality ko, mahiyain ako sa totoo lang. Maniwala kayo, mahihain ako. Ayoko yung ganito, yung tumatayo sa harap ng maraming tao. Diyos ko, nung nagbago-bago pa ako, lagi ako nanginginig, lakad ng lakad, yung kaya magko-communion ako. Tapos nakikita nila yung bibig ko gano'n. Pero walang boses kasi nagre-rehearse ako. Hindi ito yung natural na ako. Hindi rin ako dati pala kaibigan. Hindi ako yung palangiti. Minsan pag magpipreach ako sa The Fort, yung inaanak ko sa kasal, sasabihan ako na Kuya, lagi kang ngumiti kasi lagi kang nakasimangot. Kaya yung notes ko laging merong smile somewhere. Kailangan ma-remind yung mukha na to na blessed siya. Minsan nakakalimutan ko. Hindi nakikita sa mukha.
Ang point ko, ba't ko kinuwento, years back sa dati kong church, meron dong yung makapal na mukha na youth. Si Juniper, ang pangalan niya, nasa Saudi siya ngayon, nasa dati akong church. Generally talaga, hindi talaga ako palangiti, hindi ako pala kaibigan. Pero nung napahalo ako doon, siguro maganda na rin kasi kumapal yung mukha ko. Kunyari ko kwento kayo mga youth dito, biglang appear yan. Pogi ko talaga, no? Ganon siya, kapal, no? Ganon siya ka-confident. Hanggang yung ganon yan, nadala ko sa school, ayun na. Si Juniper, by the way, tito ni Isaacs, yung drummer natin. Magkaka-church kami niyan dati. Nakita ko kahit makapal yung mukha nun, good thing. Kasi hindi pwede sa ministry yung nagmi-minister ka sa tao yung mahiyain. Babaguhin ka ni Lord. Bakit? I can say si Juniper right person na dinala sa akin ni Lord para somehow mabago. Sino yung mga taong inaalaw mo sa buhay mo, pwedeng makapagbago ng buhay mo. Amen? Pangatlo, yung submitting yourself to the Lord. Para mag-prosper yung buhay mo, pipiliin mo, magiging choice mo, araw-araw isurrender yung buhay mo, mag-submit kay Lord. Kasi pwedeng ito yung gusto ni Lord, ikaw ito yung gusto mo. You cannot expect si Lord pag ipaprosper ka, pero iba yung takbo ng isip mo sa takbo ng isip niya, ng puso niya. It takes cooperation. Sabi mo sa katabi mo, cooperation. Sa will ni Lord. Ine-expect mo mag-prosper ka, pero hindi ka nakikipag-cooperate kay Lord. Kalokohan yon. Kaya gusto ng Lord nakikipag-cooperate tayo by submitting. Alam ko, Lord, ikaw yung Diyos. Alam ko, ito yung malinaw na sinasabi mo sa salita mo. I will cooperate. Pag nakipag-cooperate ka sa Panginoon, magpa-prosper ka. I-submit natin yung will natin sa Panginoon. Alam niyo po bakit? Kasi mahal niya kayo. Walang ama na nag-isip siya ng masama. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord." I know. Alam niya daw, hindi siya yung nangangapa. Ano kayang gusto kong gawin kay Sam? Ano kayang gagawin ko kay sa Pangilinan family? Hindi ganun si Lord. I know the plans He has for you. Plans to prosper you and not to harm you. Anything that harms you doesn't come from God. Ulitin ko po, anything that harms you is not prosperity na intended ni God. Hindi intended ni Lord na masira yung buhay mo via wrong relationships. Hindi intention ng Lord na magkahirap-hirap ka araw-araw, ang lagi mong problema yung kakainin. Hindi intention ng Diyos yun sa inyo. Anything na kontra do sa prosperity sa heart ng Diyos is not the will of God sa buhay mo. Number 1 yan, dapat alam natin yan. Hindi will ng Diyos sa akin maghirap. Pag alam niyo po yun, maniniwala kayo sa magagandang bagay na hinanda ng Diyos sa inyo. Prayer ko kanina, Lord, ano ba yung lahat ng na-provide ng cross? Gusto ko lahat kukunin ko. Hindi ako mag-apologize, Lord. Nakakaya naman, baka okay na sa akin kahit ganito. No. Okay na sa akin kahit ganito lang ako. Hindi ka mapaprosper ni Lord kung yung isip mo mismo, binibigyan siya ng ng hindrance. Ulitin ko po, gusto ko pong malinaw sa atin to. Kapag ang thinking natin is contrary to sa will ni Lord, hindi po tayo magpa-prosper sa buhay natin. Kapag meron tayong belief, naku, may magandang nangyari sa akin, na-promote ako, ano kaya balik? Sino nakakarinig ng ganon? Di ba may ganong thinking sa mundo? Minsan tuloy, hindi nila ma-enjoy yung blessing. Bakit? Naniniwala sila, may balik yun. May masamang mangyayari. Foolishness, kalokohan, that's stupid.
Ulitin ko po, stupid thinking. Huwag po tayong makiayon sa thinking ng world. Si Lord, pag nag-prosper, walang naka-attach na sorrow, kalungkutan, kasiraan ng buhay mo. Ang gusto niya lagi mag-prosper. Bakit? Makikita ng tao sa paligid na yung Diyos mo buhay sa'yo. Kapag nakikita kang nagpa-prosper. Ulitin ko po, kalokohan yung ganong thinking. I praise God, wala nun dito. Amen? Kapag binless kayo ni Lord, huwag niyong isipin ano yung balik. Hindi baliw yung tatay niyo sa langit. Now, ibe-bless kayo, tas after nun, may masamang gagawin sa inyo. Inuulit ko, sabi ko last week, yung mga ganong tatay sa mundo, may kalalagyan. Sa mental, dadalhin yun doon. Bakit? Ang Diyos, minsan tingin natin, minsan tingin natin sa Diyos may sira sa ulo. Hindi naman. Bakit pa? Ba't ko nasabi may sira sa ulo? Minsan thinking natin, mabait ang Diyos, pagising natin, isang araw naman, naku, pinadala ng Diyos to sa buhay ko para sirain ako. Hindi ganun yung tatay nyo sa langit. Last week, ano sabi natin? For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Hindi yung half ng kingdom, gusto niya ibigay yung buo. Sabi ko po kanina, anong itsura ng prosperity? Nagpa-prosper yung soul natin. Ano kaya itsura nun? Ang itsura nun, fruitful. Sa Bible, laging merong analogy about sa puno. Sino nakakita ang puno dito? Kung hindi nakakita ang puno, i-google nyo na lang. Baka hindi kayo taga-earth. Punta tayo sa Psalms 1 to 3. Kung meron po kayong notes, maganda po mag-notes kayo para po sa inyo to. You can digest the Word of God throughout the week. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of the sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. And in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. May correlation between meditation and prosperity. Uulitin ko po, kahit sa book sa Bible, laging may correlation yung pagme-meditate. Tapos ang effect nun, prosperity. Magkakambal yan. The more you meditate the word, the more it will prosper you. Ang tanong, ano po yung inaalaw nating i-meditate sa isip natin? Kasi ganun din kabaliktaran. Gawin nating negative. Kapag meditate mo negative, magpa-prosper din yan. Magkakaroon ng fruit sa buhay mo. Pag the more ka nagwo-worry, ini-invite mo yung fear sa buhay mo. Pag the more ka nagme-meditate ng Word of God, the more nagkakaroon ka ng magandang pananaw sa buhay in spite sa mga nangyayaring gulo. Possible ba yon na pwedeng ang gulo-gulo sa paligid, may problema sa family, pero full of peace at rest ka? Totoo po yun. Possible yun. Bakit? Depende kasi kung ano yung minimeditate natin at ano yung inalaw natin na Word of God sa buhay natin. Sabi doon, blessed is the man who walks not in the counsel. Kapag hindi ka nagme-meditate ng Word, baka may inalaw kang counsel ng ungodly sa buhay mo. May mga bagay po na kailangan nating i-unlearn sa isip natin. Kasi pwedeng yung kinalakihan nating environment, pwedeng yun yung mag-dictate sa future natin. Kasi inalaw natin. Kapag may nagsasabi po sa inyo, wala kayong mararating sa buhay, pag tinignan mo yung Word of God, that's a lie. Kasinungalingan yun. Pero pag yun yung tinayuan mo, sabi dito, you walk in the counsel of the ungodly.
Ayaw ng Diyos na nakikinig tayo sa counsel ng ungodly. Bakit? Ito po yun, may magmamanifest sa buhay nyo, fruit, bunga. In the past po, matagal ng siguro 2 years ata, naging topic po natin dito about intimacy kay God. Kung kanino ka intimate, sino yung may asawa na dito? Ayun. Itaas nyo kamay nyo, nakatingin yung asawa nyo. Baka dinideny nyo sila. Sa mag-asawa po, pag intimate kayo, nagkakaroon ng bunga. Hindi ko na-explain na, elaborate. Alam nyo na yon. In the same manner, kanino ka intimate? Yung mga bagay na inaalaw mo sa buhay mo kasi magkakaroon ng bunga. Example, kunyari intimate ka, hindi yun yung term na gagamitin mo. Intimate ako sa problema. Hindi mo naman sasabihin intimate ako sa problema. Ang sinasabi mo lang, yun yung lagi mong minemeditate. Yun yung lagi mong tinatayuan. Sabi pa dito, nor stands in the path of the sinners. Kung yung way of thinking ng sinner, ganun ka na rin. How can you expect for God to prosper you? Kasi gusto ng Panginoon, baguhin niya tong isip natin. Kasi pag binago natin yung isip natin, we are aligning ourselves sa Word of God para magkaroon ng bunga. Nakakita na ba kayo ng bunga? Ay, ni bunga, mango tree, di ba? Nakakita na kayo? Yung bunga, byproduct lang yun, yung nasa loob. Kung gaano kalalim yung roots. Gusto magkaroon ng fruit, tingnan mo yung roots. Saan mo minemeditate yung ibig sabing root, yun yung foundation ng buhay mo. Kailangan as a believer, mas alam natin yung sinasabi ng Diyos kaysa sa sinasabi ng mundo. Opinion ng mundo, opinion ng doktor, opinion ng lawyer, opinion ng economist. Pag pinakinggan mo sila lahat, sa totoo lang, baka masiraan tayo ng isip. Hindi ako against sa kanila. Huwag niyo isipin si Brother Charlie against sa doktor. Kung walang mga doktor, matagal nang patay lahat ng Christians. Amen ba yon? Ako naniniwala ako doon. Hindi tayo against sa doktor. Pero sinasabi natin, baka minsan, mas pinapahalaga natin yung salita ng ibang tao kaysa sa Word of God. Bakit? Kasi hindi natin alam. Nor stands in the path of the sinner, nor sits. Actually, to progression. Walk, pangalawa stand, nag-enjoy ka na, sit. Rested ka na, yun na yung tibok ng puso nila, yun na rin sa'yo. Kasi bakit? You sit with them. Pero pinakita ni Lord kung ano yung mga taong namumunga. But his delight is in the law of the Lord. Pag sinabing delight, pleasure, katuwaan ng puso mo. Pinagpe-pray ko po, lahat ng mga taga dito sa New Life, Antipolo, na magkaroon tayo ng love affair sa Word of God. Kasi pag meron kang pleasure, delight sa salita ng Diyos, yun yung lalabas na bunga. Ang galing ng Word of God, hindi mo kailangan maging Bible scholar. Hindi mo kailangan yung sobrang talino sa Word of God. Mag-meditate ka lang ng Word. Take it as it is. Magbabago po yung buhay nyo. Hindi ako against sa Bible school. Nag-Bible school ako. By all means, mag-Bible school kayo. Maganda. Pero gusto nyong good start sa relationship nyo kay God? Mag-meditate kayo ng Word of God. Ano sabi dito? His delight is in the law of the Lord. Nasaan yung delight natin? Saan natin nilalagay yung delight ng puso natin? He meditates day and night. Ulitin ko, di ba? Last week,
sinabi natin yung meditation, iba siya sa sa belief ng Western. Western yung yung Eastern ba? Nagulo na naman ako. Eastern, oo, yung yung katulad sa India, di ba? Pag nagme-meditate ka, yoga. Yung nakaupo ka sa isang sulok o kung saan, yun yung meditation sa kanya. Sa Word of God, ang meditation, yung minamatter mo, sinasabi mo silently, yung nabasa mong Word of God. The Lord is my, di ba, yun yung example ko last week, the Lord is my shepherd. Habang naglalaba ka, the Lord is my shepherd. Habang nag-aaral, the Lord is my shepherd. Yun yung meditation. Kung ano yung lagi mong sinasabi, sabi sa Bible, para mong sinusulat sa puso mo. Kaya nagiging totoo. Ano yung lagi nyo sinasabi? Dilalabas ng dila nyo, ng bibig nyo. Bobo ka talaga. Wala na mangyayari sa atin. Sana walang ganun dito, no? Ako lang. Ako pala, no? Palitan natin yung salita natin. Magbabago yung buhay natin. Maganda yung lagi natin sinasabi, Word of God. Sabi doon, He shall be like a tree planted in the rivers of water. Binibigyan ka ng ng Word of God, ng picture. Kapag lagi ka daw nagme-meditate ng Word of God, day and night, ito yung picture na nagme-meditate ng Word of God. Para ka daw puno, mayabong. Hindi mayabang alam niyo yung alam niyo yung malalim na Tagalog ng mayabong, 'di ba? Mayabong ibig sabihin luscious. Sa English, malago. Para ka daw punong malago na nakatanim sa tabi ng ilog, sa streams. Bakit? Yung nourishment mo na andon. Planted ka. Tanong ko po uli, saan kayo planted? Kasi yun yung magdidetermine kung magiging dry yung buhay nyo o malago. Sabi doon, he shall be like a tree planted. Saan po nakaplant yung isip nyo? Pag sa Word of God daw, para kang puno na malago, mayabong, na sa tabi ng ilog. Bakit? Kasi doon mo kinukuha yung nourishment mo. Para siyang picture siya ng Word of God, siya yung nagno-nourish sa inyo. Again, sasabihin ko hindi ibig sabihin nun wala kang problema. Actually, gustong-gusto nga ng devil, laging tanggalin yung Word of God sa puso nyo. Naalala nyo sa Mark 4? Pag nakarinig daw yung mga tao ng Word of God, para daw siyang ibon, tutukain niya yung Pero ang premise doon, tutukain niya, tatanggalin yung seed pag hindi mo naintindihan. Galing, no? Maganda maintindihan natin na ang taong nagme-meditate, para siyang puno. Yung nourishment mo, eto, tubig. Tubig na dumadaloy. Ang tubig na dumadaloy, buhay. May mga isda. Pag stagnant, mabaho. Pero yung Word of God, the more ka nag-meditate, mayabong, yun yung magiging nourishment mo. Araw-araw. Sasabihin ko yan, araw-araw, hindi lang tuwing Sunday. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. The more ka nagme-meditate, pinaplant mo yung sarili mo, at ang nourishment mo, Word of God, yung bunga, laging nasa tamang season. Hindi mo kailangan maghanap ng bunga. Kailangan, nakakita na kayo ng puno, sabi ng puno, gusto ko magkabunga. Alam mo yun, yung parang umiiri siya. Ang ganda ng ko. Kasi yung gigil siya, gusto niya magkabunga. Hindi. Gawin mo lang mag-meditate ka, sabi doon, magkakaroon ng bunga yung meditation nyo. Kasi bakit? Planted yung isip mo, puso mo, yung soul mo sa Word of God. Ulitin ko, yung soul, ano yung soul? Spirit, mind, will, emotion. Yung soul natin, mind. Ang mind natin, it's either siya yung pumipigil para yung realities ng spirit mag-manifest. Para siyang faucet sa tubig, sa gripo. Ang nagdi-determine kung malakas yung tagas ng tubig, yung faucet.
Ang nagdi-determine para hindi mag-manifest yung Word of God sa buhay nyo, etong isip. Kaya pala sa Romans 12, sabi doon, by the renewing, kailangan ma-renew to lagi ng Word of God yung isip natin. The more you are planted, yung soul mo sa Word of God, it will prosper effortlessly. Bakit? Kasi yung nourishment mo, kinukuha mo sa Word of God. Kung wala po kayong Bible sa bahay, ini-encourage ko kayo, bumili kayo. Kung wala kayong pambili, merong maraming app sa Bible. Di ba? YouVersion. Lahat doon, Tagalog, Chinese. Kung gusto nyo Chinese, meron din doon. English, iba't ibang translation. Kung ano yung bunga na nakikita natin ngayon sa buhay natin, byproduct siya ng mineditate natin. Naintindihan niyo po yon? Kaya tanong ko sa inyo, ano po yung minemeditate natin? Saan natin tinatanim yung isip natin? Kapag tinanim mo yung isip mo sa isang bagay, yun yung lalabas na prutas. Mapanegative o biblical, totoo po yan. Naka-meet na kayo ng tao na yung takot sa buhay. Na pagkausap mo, sasabihin, ako, magugunaw na mundo. Wala tayong pag-asa. Nanood ako sa Netflix ng lately, How to be a cult. Ay, hindi ko gusto maging kulto disclaimer. Hindi ko pinanood para maging kulto. Pinanood ko, bakit ganun yung takbo ng isip nila? Meron sila mga pinapaniwalaan na against sa Word of God. Tapos, ang panghatak nila sa tao, fear. Tatakutin nila yung tao, ayan, magugunaw na mundo. Ako ang magliligtas sa inyo. Bakit? Kasi inalaw nila yung sinasabi ng tao. Hindi nila alam yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ine-stress ko po itong point na to. Gusto ko maintindihan nyo. Ine-explain ko siya sa iba't ibang anggulo, pero isa lang sinasabi ko. Plant yourselves in the Word of God. Kasi daw ang product nun? You will bring forth fruit in its season, whose leaf also shall not wither. Yung mga yung mga sanga, yung dahon, hindi matutuyot. Kapag nagme-meditate ka ng Word of God, hindi ka mukhang tuyot. Nagigets niyo po? Kasi nagre-reflect sa kalooban nyo. Kung ano yung totoo dito, nagre-reflect yan lagi. The way nyo magsalita. Bakit? Kasi yung foundation nyo, Word of God. Word of God. Word of God. Sabi pa doon, whatever He does shall prosper. Tingnan nyo. Tingining uli. Uulitin ko, may direct correlation yung meditation sa prosperity. Mapanegative yung meditate mo, may fruit. Magpa-prosper din yung meditate mo. Negative nga lang. Kung gusto mong maganda yung nangyayaring fruit, lumabas sa buhay mo, mag-meditate ka na ng Word of God. Sino yung may challenge kayo, pero naalala nyo, may Word of God na ganito Tapos ang ginawa nyo, lalo nyo sinaliksik yung word na yon. Tapos ang nangyari sa buhay nyo, hindi yung kinakatakutan mo, kundi kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Alam nyo po, bawat mga nangyari sa buhay ko, sa totoo lang po, sinasabi ko to humbly. Bawat nangyari sa buhay ko, breakthroughs, anything, laging may kinalaman yung salita ng Diyos. Laging may kinalaman yung salita ng Diyos. Siya yung nourishment ko. Pag natatakot ako, tatakbo ko dito. Kasi pinamumukha niya sa'yo, ito yung katotohanan at gusto ng tatay mo sa langit. Ito yon. Para kang puno na mayabong, lumalago, kasi nakatanim ka sa salita ng Diyos. May naalala tuloy akong verse. Pwede bang ipakita natin sa John 15? John 15.
Hindi, alam ko na, ayun, wala pa. John 15, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Huwag po kayong matakot dito pag ibig sabihin, di ba ang topic natin, pag prosperity, ibig sabihin nun, fruitful ka. Paano ka magiging fruitful? Sa verse na po ito, sa verse 2, wag po kayo matakot na porke hindi kayo namumunga, tatanggalin kayo ng Diyos. Hindi po yan. Medyo hindi maganda yung pagka-translate sa English. Kaya I suggest, pwede kayo maghanap ng yung, kunyari ardent kayo, studious kayo sa Word of God. It's either three versions. Kunyari, NLT, Amplified Classic, New King James, i-compare nyo lahat do sa verse na yon. Pag sinabi kasi dito, nandun may verse, ayun, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Hindi ka tatanggalin ng Diyos kasi hindi ka namumunga. Hindi yun yung ibig sabihin. Sa original language, alam mo ibig sabihin yan, ng takes away, dapat yun yung nilagay Aero. Alam niyo ibig sabihin ng aero? Aero. From the word air. Nililift up ka. Di ba yung naalala ko yung lola ko Ay, yung lola ko, lolo. Nagtatanim siya ng dati kumakain ako, naalala ko tuloy, yung flower. Ano yung flower sa Tagalog? Bulaklak. Bulaklak ng kalabasa. Sarap nun, di ba? Ang ginagawa, para yung kalabasa, yung ibang vine na halaman, katulad ng upo, pag nakita mo yung sanga, nasa baba, lagi niya yung sinasabit. Bakit? Para mamunga. Ganon yung ibig sabihin nun dito. Pag hindi ka namumunga, ang gagawin sa'yo ng Panginoon, hindi ka sasabit sa ibig sabihin nun, itataas ka niya. Hindi ka niya itatapon, ikakat. Every branch in me that does not bear fruit, He lifts up. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Ang gusto ng Diyos, magbunga kayo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mabunga. You are already clean because of the word that I have spoken to you. Ito po yung pakinggan nyo po. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, say abide, and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Ang ang premise para maging fruitful, mag-prosper sa buhay, abide. Yun yung keyword. Ang gusto ng Diyos, nag-abide tayo. Alam niyo po, ibang word ng abide, tiningnan ko sa Greek, ibig sabihin niya, dwell. Sounds familiar. Psalms 91. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Alam niyo yung word na dwell? Pag sinabi sa Hebrew, dwell, ibig sabihin, tabernacle. Pagbabawin pa natin, pitch a tent. Gawin mong bahay. Gusto ng Diyos, gawin mo siyang bahay, dwelling place. Nag-a-abide ka sa Kanya. Pag tinanong kayo, saan ang address mo? Ang address ko si Jesus. Doon ako nakatira sa Kanya. Kapag nag-a-abide ka, kung saan ka nag-dwell, magfa-flourish yung buhay mo. May fruit. So ang premise, para magkaroon ka ng fruitful, prosperous life, abide. Yun sabi ni Jesus, paulit-ulit si Jesus, abide, abide. Meron kang gustong sariling gawin sa buhay mo, gusto niya, abide. May naalala kong verse, Psalms. Sabi sa Psalms,
Delight yourselves in the Lord, and He will give you the desires of your heart. The more ka nag-a-abide, paano mo nililinya yung puso mo, isip mo, sa Diyos, sa salita ng Diyos. Naging delight mo yung mag-meditate. Dahil doon, nagkakaroon ng fruit. Dahil nag-a-abide ka, abide ng abide, nagdo-dwell ka kay God. Actually, yung devotion, hindi ako against sa devotion. Praise God sa devotion, tama? Pero yung relationship natin kay God, hindi lang yung once a day na parang bumibisita ka sa Diyos. Gawin mo siyang dwelling place. Abide. Pag nag-abide ka daw kay God, yung word niya mag-abide sa'yo at magkakaroon ng fruit. Minsan lagi natin problema yung fruit. Lord, bakit hindi ako ganito? Lord, bakit hindi ako crush ng crush ko? Ay, hindi pa pala. Iba pala. Lumabas. Lord, bigay naman. Lord, bakit hindi nangyayari sa akin to? Lord, bakit ganito? Yung ang dami mong sisi kay Lord. Actually, si Lord, kaya niyang i-take yung yung mga tanong natin sa Kanya. Pero ang gusto ni Lord, abide. Kasi pag nag-abide, may fruit. Baka dahil walang fruit kasi hindi nag-abide. Naalala ko na naman yung dami kong kwento, no? Kasi gusto kong maintindihan niyo eh. May lumapit sa akin na youth, ate niya, sabi niya, Kuya, yung kapatid ko, kahit anong pangaral ko dyan, kahit anong marinig niya sa church, hindi naman nagkakaroon ng bunga sa kanya. Alam mo, sabi ko, baka kasi hindi niya naintindihan yung gospel, hinahanapan mo ng bunga. Naintindihan niyo po yun? Hinahanapan niya ng bunga. Baka somewhere along, hindi niya talaga naintindihan yung word. Kasi pag naintindihan mo yung word, may bunga. Pag walang bunga, huwag mong awayin. Ba't ka walang bunga ha? Konyatang kita eh. Hindi. Paintindi mo sa Kanya yung word. Yung ginawa ni Christ. Pag wala pong bunga sa buhay niyo, huwag kayong malungkot. Opportunity yan na, ay, baka kailangan ko mag-abide. Huwag nyo na i-condemn sa sarili nyo, bakit walang ganito, bakit ganon. Huwag kayong maghanap ng wala. Ang hanapin nyo kung sino meron sa inyo, si Christ. Mag-abide po tayo, mag-dwell sa Kanya, kasi laging may fruit. Gusto niyo po makakita ng taong prosperous? Dahil sa fruit. Maraming verses sa Bible, verses after verses, about sa puno. Example po ulit, sa Psalms 92, 12 to 15. The righteous will flourish like the date palm, long-lived, upright, and useful. They will grow like a cedar in Lebanon, majestic and stable. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. What a beautiful word. Growing in grace, they will still thrive and bear fruit and prosper in old age. Amen. Amen. Last July, naging 40 po ako. Hindi halata, no? Self-proclaimed. Pero nung nabasa ko yung Lord, magpa-prosper pa rin ako kahit sa edad ko. Kahit sa edad nyo, pwede kayong mag-prosper. Bakit? Ang lakas ng loob mo, nasaan yung prueba mo? Ito, salita ng Diyos, sabi, you will prosper even in old age. Marami pang gustong gawin ang Panginoon sa buhay nyo. Pero lagi tayo na-stuck, ito lang yung kaya ko. Wag po, tanggalin natin yung ganun thinking. May gustong gawin yung Panginoon sa buhay nyo, even in your old age. Alam nyo, kahit sa edad natin, mapabata, matanda, senior, may gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo. At dahil doon, pag na-realize natin, pwede tayong maging useful sa harap ng Panginoon. Hindi yung alam yung sabi naalala ko sa Ed Lapis, yung parang inaantay mo na lang na yung matapos yung buhay mo. Hindi kasi matanda na ako, okay na ako. Hindi po may gusto pang gawin ng Panginoon sa buhay nyo. Via the Word of God. Sabi pa doon, they will flourish and be vital and fresh. Tingnan nyo nga yung katabi mo, fresh. Fresh na fresh, no?
fresh, rich in trust and love and contentment. They are a living memorials to declare that the Lord is upright and faithful. Yung tao daw nagme-meditate ng Word of God, parang puno. Sabi dito, fresh, they are living memorials. Pag tiningnan ka ng tao, sila yung nagpapaalala sa kanila, sa'yo, dahil sa buhay mo, na ang Diyos buhay, na ang Diyos kumikilos. Bakit? May nakikitang kakaiba sa'yo. Bakit? Kasi naka-planted ka sa Word of God. Sabi niyo sa katabi niyo, you are a living memorial. Sige, libre po yun. Sabihin niyo po, walang bayad yun. To declare that the Lord is upright and faithful. Pag tiningnan ka ng mga tao, ay yung Diyos faithful, tingnan mo si yung Pangilinan family. Faithful si Lord, tingnan mo ginawa ni Lord sa buhay nila. Yung Malabwin family, tingnan mo. Si Lord faithful. Alam bakit? Tingnan mo yung mag-asawang yan. Sino ba yung Diyos nila? Gusto ko rin. Oo, Marites. In a good way. Kasi bakit? You are a living memorial. Hindi ka pa nagpipreach, nakita na nila yung buhay mo. Gusto ng Lord nagpa-prosper kayo. Pag nagpa-prosper kayo, may fruit. Therefore, you are a living memorial. Maganda, lagi nating inaalay yung sarili natin sa Word of God. Honestly po, araw-araw na lang, makinig kayo. Laging may temptation na tanggalin natin yung pananaw, yung puso natin sa Panginoon. Katulad doon sa binasa natin. They are not walking in the counsel. Pwede kang somehow ma-distract. You are walking in the counsel of the ungodly. Araw-araw, lagi may temptation. Pag sinabi mong, Brother Charlie, hindi totoo yan, lokohan. Totoo yun, kahit sa akin. Lagi may temptation na hindi ako mag-trust kay God. Mag-alala sa buhay. Pero meron din kayong choice na isurrender yung buhay nyo kay God. Meron kayong choice na piliin lagi ang Panginoon. Laging may choice. Ang tanong po, dito sa kaliwa o kanan pala to, o sa kaliwa, may choice kayo, piliin ng Panginoon. May choice din kayong wag piliin ng Panginoon. Ano po yung pipiliin nyo? Yung Word of God, yung Panginoon. Sabi doon, yung mga may relasyon sa Panginoon, naniniwala sa Word of God, magpo-flourish. Ano ibig sabihin ng flourish? Blossom, bloom, bear fruit. Magpa-prosper, uunlad, lumago, lumusog, majestic. Binasa natin yan. Ibig sabihin ng majestic, beautiful, royal. Isa pa doon sa verse, they will grow like a cedar in Lebanon, stable. Kapag puno yung heart mo ng Word of God, stable ka. Establish ka. Kahit ang gulo-gulo sa paligid, alam mo yung nagpapastable sa'yo, established. Kasi yung Word of God, yung foundation mo. Gusto kang pagpalain ng Panginoon. Amen? Gustong-gusto ng Panginoon, i-prosper ka. Pero para ma-hold mo yung bigat, yung weight ng responsibility. Ang pagiging prosperous po, honestly, may responsibility na kakaakibat. Para ma-hold mo yung prosperity, yung responsibility, gusto ng Panginoon para kang malalim yung ugat mo, stable ka. O kapag grounded ka ng Word of God, fruitful ka, kahit ano nangyayari, malalim yung foundation mo, yung tinatayuan mo. Kaya mong i-counter yung challenges dahil sa foundation mo. Ano yung foundation? Word of God. Planted. May verse pa sa naalala ko sa, sorry, hindi ko nabigay sa inyo. Bigla ko lang naalala. Honestly, ang lagi ko meditate lately, Psalms 1. Tapos nakita ko,
pasok na pasok sa pinag-aaralan natin. Ulitin ko balik nga tayo sa Psalms 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of the sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like chaff, which the wind drives away. Alam niyo po yung chaff sa Tagalog? Ipa. Malalim na Tagalog. Alam mo, yung ipa, ibig sabihin, walang laman yung loob. Di ba, sino yung, yung nakakita na kayo sa, nalala ko, lola ko. Gagawin yan yung, di ba, nag-ani sila ng palay, gagawin niya, binibistay ba yun? Gagawin yung sa bilao. Para bakit? Yung yung may laman, yung tama, yung butil ng bigas, matira sa ilalim, tas yung ipa, lipa rin ng hangin. Nakakita na kayo sa probinsya yung ano bang machine tawag doon? Nilalagay thresher. Nilalagay nila yung yung palay. Tapos ang gagawin ng machine, kukunin niya yung yung butil ng bigas. Tapos yung ipa lilipad. Kapag hindi ka daw grounded sa word of God, para kang ipa. Pag nilipad ng hangin, dun pupunta. Walang substance. Walang weightiness. Kapag nag-meditate ka ng Word of God, may substance ka. Hindi ka, may COVID, dun. Kung ano sinabi nila, takot ka rin. O yung economy, babagsak, dun ka rin. Para kang ipa. Kung saan hanginin, pero yung nagme-meditate ng Word of God, may substance. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may substance yan. Amen. Amen. Iba, no? Iba. Luke 6:43 to 45. Bibigyan ko yung verses after verses. Count on this. No good tree bears bad fruit. No bad tree bears good fruit. You can know a tree by the fruit it bears. You don't find figs on a thorn bush, and you can't pick grapes from briar bush. It is the same with people. A person full of goodness in his heart produces good things. Kaya ang encouragement sa atin, punuin natin yung sarili natin ng salita ng Diyos. Pag binigyan ko kayo ng toothpaste, yung walang yung may laman, tapos piniga nyo, anong lalabas? Kapag piniga kayo, anong lalabas? Hindi dugo hindi sebo. Kapag piniga kayo ng buhay, ano yung lalabas? Kapag punong-puno kayo ng Word of God, yung Word of God ang lalabas. Bakit puno kayo ng Word of God? Kapag yung wala ring laman, piniga mo yung toothpaste na walang laman, sino yung gano'n, yung sinisimot mo? Kami lang ba? Ako lang. Talaga, kailangan. May laman pa rin, piniga mo lang. Konti yung lumabas. Kapag konti yung foundation nyo ng Word of God, yun lang lalabas. Pero ang totoo, pwede yung yung laliman, damihan ng Word. Lahat ginawa ni Jesus sa krus. Pero nasa atin kung magkikipag-cooperate tayo doon sa Word. Kasi gusto natin, sabi ko nga kanina habang mag-start yung service, sabi ko, Lord, ano ba lahat na accomplish mo sa krus? Gusto ko lahat akin yan. Hindi yung Lord, eto okay na ako dito. Hindi, makapal mo ka ako eh. Lahat ng binigay mo gusto ko akin. Tatayuan ko, aangkinin ko. Hindi yung dito lang sa part na to. Nag-enjoy ako. Anong oras na?
Okay. Tingnan po natin last na lang sa Colossians. Colossians. Meron bang Colossians? Ayun. Colossians 3:2. Sabi dito, set your affection on the things above, not on the things of the earth. Sa 1 John 2:15, sa The Passion hanggang 17, don't set the affections of your heart on this world or loving in the things of the world. Don't set yung affection. Ano yung affection? Pagmamahal. Bakit ko na naman sinasabi affection? Kung kayo, saan kayo affectionate, may magbubunga doon. Saan affectionate? Saan mo sineset yung affection ng buhay mo? Kasi laging may fruit. Tandaan niyo po, lahat ng ginagawa natin may fruit. Pag sinet mo yung affections ng heart mo kay Christ, may fruit. Yung isip mo tagalangit. Kahit dito ka nakatira. Kakagulo sila, pero ikaw stable. Kasi yung identity mo si Christ. You set. Meron kang kakayanan para iset yung affections mo. Kapag kinuha ko yung wallet nyo at lumabas ako, susundan nyo ako. Alam mo bakit? Pera nyo yun eh. Baka somehow nandun yun yung affection nyo sa pera. Pero alam nyo, para matanggal yung affection mo sa pera, try mong ibigay sa kingdom. Kasi tinuturuan mo yung puso mo, yung affections ng heart mo, si God na. Lord, willing akong ibigay yung substance ng buhay ko. Kaya yung totoong prosperous na person, giver, generous. Ang totoong prosperous na person, hindi yung meron sila. Pero ano yung kaya nilang ibigay. Turuan natin yung puso natin kung saan maging affectionate. Number 1 nun, turuan mo yung sarili mo magbigay. Especially dito, sa gawain ng Panginoon. Yung bagay na yon, yung pera, pag binigay mo kay God, ano lang naman yun, di ba? Material na bagay. Pero pag binigay mo sa paanan ng Panginoon, nagiging eternal, nagkakaroon ng eternal value. Saan yung example? Saan yung example nun? Si Jesus, ikinuwento niya pa yung nagbigay ng konting kusing. Bakit? Kasi the way niyang tingnan yung kusing. Sabi sa Bible, lahat na ng kabuhayan ng babae na andon. Ibig sabihin niya yung affection ng buhay niya na andon. Pero binigay niya kay Christ. Baka may mga bagay sinasabi sa inyo ng Panginoon, ibigay niyo. Ibigay mo kay ganito. Ibigay niyo sa New Life Outreach Antipolo. Pero ayaw mo. Wini-withhold mo. Gusto mong maturuan yung sarili mo, maset yung affection mo kay God, i-release mo yung bagay na yun. Baka kasi nagiging ano natin, yung, alam mo yun, yung security natin, yung pera. Hindi ako against sa pera. Pero yung affection, yung love sa pera, to the point nakakalimutan natin si God. Turuan natin yung puso natin na maging affectionate kay God. At yung bunga nun, yung bunga ng Espiritu, fruit of the Spirit, love, joy, and peace. Pwede po ba tayong tumayo? And let me declare this over your lives. Sabi sa Philippians 1:9-11 in the Message Bible, taas po natin ating mga kamay. This is my prayer, that your love will flourish and that you will not only love much, but love well. Learn to love appropriately. You need to use your head and test your feelings, that your love is sincere and intelligent, not sentimental gush. Live a lover's life, circumspect and exemplary, a life Jesus will be proud of.
bountiful in fruits. I speak that in Jesus' name. Bountiful in fruits, prosperous from the soul, making Jesus Christ attractive to all. Attractive to all. Getting everyone involved in the glory and in the praise of God. Paano ma-involve yung tao in praising your God? Kasi naging living memorial. So I declare that in Jesus' name. Lord, gusto mo mag-prosper kami from within para mag-manifest from without. So I declare that sa buhay ng bawat isa, Panginoon. I don't know the challenges that they are into, but I declare in the name of Jesus, and we believe your word, O God, will not return to you void, but it will accomplish the purpose why you sent it. So I declare prosperity. Surely goodness and mercy will chase you, will hunt you all the days of your lives. And because of that, you will dwell more and more. Because of that, you will abide more and more of God. So I declare that sa buhay ng New Life Outreach Antipolo. That the people will look to you. They will be jealous of you. Because your God is working 24/7 sa buhay nyo. You are not defined by challenges. You are not defined by luck. But you are defined by the Spirit of God. And you will prosper in any way. I declare that in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ayoko po mag-assume na lahat tayo dito sa room na to tinanggap si Christ. But I want to give you an invitation. Gusto nyo mag-prosper ang buhay nyo, number one, before anything else happen sa buhay nyo, kailangan matanim si Kristo sa puso nyo. 2,000 years ago, namatay si Christ sa lahat ng kasalanan natin. Meron tayong mga tinatayo ang identity na hindi yun yung identity ni Christ sa atin. Pero sabi sa Bible, namatay siya sa krus para sa'yo, para hanguin tayo sa curse. 2,000 years ago, ino-offer ng Panginoon sa inyo kapatawaran ng kasalanan, bagong buhay. Doon lalo, higit magsisimula yung prosperity. Kung hinahanap niyo yung sarili niyo, hanapin niyo yung sarili niyo kay Christ. Kasi hindi niyo makikita yung sarili niyo sa identity na binibigay ng mundo. Ni-invite ko yung bawat isa mag-pray. Pray this prayerfully and from your heart. Say, Jesus, come into my life. Dwell in my heart. I will abide in you, and you will abide in me. Lord Jesus, thank you for the forgiveness of sins. I make you the Lord and Savior of my life. I give my life to you. I offer my life to you. In Jesus' name, amen, amen. Pwede rin natin, taas natin yung mga kamay natin, extend natin kay Pastor Gats at kay Cheska. Panginoon, maraming salamat. We believe and we continue to believe restoration, and it will continue sa buhay ng Munyon family. We stand with them, we pray with them, we declare your purposes, your promises. Lord, we will see the fruit and manifestation of the things that you have prepared for them. This is not the end. We believe that there are more greater things na gagawin ka sa buhay nila. And we will not allow the enemy to hinder them. We will stand with them, pray with them, rally with them in Jesus' name. Salamat, Panginoon. We will see the fruit of your works sa buhay nila, prosperity in every way, and every works of the enemy will just fall flat-face sa harap nila, and it will not prosper against them. In Jesus' name, in Jesus' name. Taas po natin uli pa yung kamay natin. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na to, sa umagang ito. Salamat, Panginoon. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Make the Lord's face shine upon you and give you peace,
wholeness, restoration. In Jesus' name, amen, amen, amen. God bless po. Salamat po.